Good day, church. We are His Life, the church that loves God, makes disciples, and impacts our world. Now, part po of becoming a great impact is for us to continue to be a blessing, no? Especially po dito po sa ating komunidad, dito po sa De La Paz Norte, City of San Fernando, Pampanga. Ayan. Now, for the past couple of weeks or months even, no, I'm sure you may have noticed ito pong napakagandang challenge o problema na nagkakaroon po tayo ngayon. At yun po yung problem sa traffic at sa parking. Of course, this is brought about by the continuous blessing ng Panginoon sa ating pong church at sa gawain po. We have seen hundreds of people coming in, and because of that, talaga nagkakaroon po tayo ng mga minor challenges pagdating po sa parking at sa daloy ng trapiko. Kaya naman po, to help solve this, ayan, we would like to inform everybody, ayan, ina-announce po namin ngayon na magkakaroon po tayo ng mga slight, changes pagdating po sa ating schedules, pagdating sa ating mga celebrations. Starting August 3, ayan, please mark your calendars. August 3, 2025, ang ating po mga bagong schedules ay magiging ganito na. Our first celebration ay magsa-start na po ng 6:30 a.m. Ayan, so dati po yung 7, ngayon po magiging 6:30 a.m. na siya. Second celebration will be at 9 a.m. and third celebration will be at 11:30 a.m. Pagdating naman po sa ating afternoon celebrations, slight din po yung adjustments. Ang ating pong fourth celebration, that's the first celebration sa afternoon, that will be at 2:30 p.m. Yung susunod po ay 4:30 p.m. At yung pinaka-last will be at 6:30 p.m. Again, reiterate po namin, starting August 3, 2025, ang schedules po natin ay magiging 6:30 a.m. first celebration, 9 a.m. yung pangalawa, 11:30 po yung pangatlo. Sa hapon naman po, 2:30, 4:30, at 6:30. Lahat po yan ay PM. Dalangin po natin na by adjusting the schedules po, ay mas mapapadali, mas mapapasmoothen yung flow po ng traffic. In the meantime, we wanna continue to encourage you, all of us po, to follow po yung ating po mga parking guidelines, pati na rin po yung ating traffic guidelines. Ayan. We continue to encourage everyone as well to be a blessing po by not counter-flowing. So, God bless po and maraming salamat po. Hello everyone, good morning. Welcome to His Life TV. This is His Life City Church. We are the church that loves God, makes disciples, and impacts our world. We'd like to share with you how we know what real love is. It says in 1 John 3:16, this is how we know what real love is. Jesus Christ laid down His life for you and for me. Mahal na mahal po tayong lahat ng Panginoon. My name is A. Mangunan and I'm from the Couples Tribe. And excited po kami to welcome everyone in this Sunday celebration. So with that, we'd like to encourage everyone to share the link. Pwede po ninyong i-share ang ating Sunday celebration ngayon sa ating mga kapamilya, kaibigan, lahat po ng inyong mga kakilala na gusto ninyong makarinig ng Word of God. And we also encourage you po to leave your comments dito po sa comment section natin and let us know saan po kayo nanonood ngayong oras na ito.
Amen. You can also give us a follow sa ating mga social media accounts. You can follow us sa Facebook, Instagram, Twitter, and also sa YouTube. At this point, I'd like to share a verse from Psalm 10:10. It says here, "Those who know your name trust in you. For you, O Lord, do not abandon those who search for you." Amen. Let us pray. Lord, we thank you, God, for this day, Lord. Thank you, God, for the beautiful weather. I pray today, Lord God, for every single heart searching, longing, seeking for you, Lord. Lord, I pray we may encounter you today, Lord God. Bless, Lord God, each and every heart and every soul, Lord. May you be blessed today, Lord, with everything that we have. Thank you, God. We give you back all the honor and all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Let us praise and worship the Lord. How sweet it is when you show up. I'm lost for words when you call. I get caught up in the mystery of every single thing you're doing. Every single thing you're doing. I lift my eyes and there you are. I cast my cares into your arms. I won't forget, I must respond to every single thing you're doing. So praise the Lord, oh my soul. Everything within me, bless his name. Praise the Lord, oh my soul. Everything within me, bless his name. Yeah, bless your name. My heaviness for your burden light. You filled me up with joy inside. I cannot help but testify of every single thing you're doing. Praise the Lord, oh my soul, and everything within me, bless his name. Praise the Lord, oh my soul, and everything within me, bless his name. Sing praise the Lord, oh my soul, and everything within me, bless his name. Praise the Lord, oh my soul, and everything within me, bless his name. I'm here to bless your name. I will not forget your benefits, your goodness. Who forgives our sin and who heals sickness. Who redeems the broken with a crown of compassion. I cannot be silent. I can't help but sing and sing. I won't forget. I will not forget your benefits, your goodness. Who forgives our sins and who heals our sickness. Who redeems the broken with a crown of compassion. I cannot be silent. I can't help but sing it. I will not forget your benefits, your goodness. Who forgives our sin and who heals our sickness. Who redeems the broken
praise the Lord. Oh, sing, praise the Lord, oh my soul. Let everything within me bless His name. Praise the Lord, oh my soul. Let everything within me bless His name. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, they join with all nature and manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Oh, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness.
His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of this world will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Oh, turn your eyes upon Jesus. Look for in His wonderful face, and the things of this world will grow strangely dim in the light of His glory and grace. All the praise belongs to the one true God. We crown Him now with many crowns. He delivered us with an outstretched arm. His endless love has overcome. Praise God from whom all blessings flow, all creation here below. Praise with all of heaven singing, holy. We praise the one and only God, Father, Son, and Holy Ghost. Praise with all of heaven singing, holy is the Lord. To the earth He came, God in human frame. His love compelled Him to the cross. Though He bled and died, He is raised to life. The Lamb forever glorified. Praise God from whom all blessings flow, all creation here below. Praise with all of heaven singing, holy. We praise the one and only God, Father, Son, and Holy Ghost. Praise with all of heaven singing, holy is the Lord. Singing, holy is the Lord. You are holy, Yahweh. We give you all our praise. Yours is the kingdom and the power and the glory. Yahweh, we give you all our praise. Yours is the kingdom and the power and the glory. Yahweh, we give you all our praise. Yours is the kingdom and the power.
your holy name. Sing it again, bless the Lord. Oh, bless the Lord. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng abag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng abag at wagas mong pagsinta. Habang wala kakayanan masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ko sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa subulang biyaya mo.
Salamat po, O Diyos, aming Ama. Salamat sa inyong biyaya. Biyaya na nagligtas sa amin. Biyaya na aming tinatayuan. Biyaya na naging dahilan upang makapaglingkod kami at sumamba sa inyo. Ngayon pong umaga, dalangin namin. Minsan pa, ibuhos mo ang inyong sukdulang biyaya sa bawat isa. Yakapin mo, O Diyos, ang bawat isang naririto. Ibulong mo sa kanilang mga puso na ang lahat ay hawak mo at kontrolado mo. Kahit minsan, di mo kami tatalikuran, di mo kami iiwanan, di mo kami bibiguin, dahil noon, ngayon at sa darating mga araw, mananatili kang tapat. Sige po, ibigay natin sa Diyos ang pinakamabuting palakpak. Come on, church, give God your blessed clap offering. Come on, give Him praise. Hallelujah. Come on. Shout to the Lord your God. Hallelujah. Jesus. Oh, we bless you, God. We bless you, God. We give you praise, Lord. You are worthy. You are worthy, oh God. Oh, Jesus. You are good, Lord. You are good, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Joyful Sunday, everyone. Welcome back. Welcome home sa ating pong Sunday worship celebration. Minsan pa po, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Ang lahat po ng excited today, magsabi ng Amen! Let us get excited to get engaged with God sa ating pong pananambahan at sa pakinig ng salita ng Diyos. Are you ready for the Word? Are you ready for the Word? Ang lahat po ng ready magsabi ng Ako yun. Ang lahat po na ready magsabi ng Praise God. Sige po, minsan pa palakpakan natin ang Panginoon. Bago ko po kayo paupuin ngayong umaga, please allow me to read our text. I'll be reading from Psalm 103. Basahin po natin ang unang 5 talata mula sa New King James Version. Sabi po dyan, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies. Last verse, who satisfies your mouth with good things. Yum. Okay? Who satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagles. Minsan pa po tayo ay manalangin. God bless your word. Bless your people. Bless your servant. Holy Spirit, move in our midst. We acknowledge you. We appreciate you. And we allow you to move. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Praise God. Sige po, tayo ay makakaupo na. Ngayong umaga po, nais kong magsalita sa paksang hinugot din sa talatang ating binasa. Let's talk about, Bless the Lord, O my soul. Meron pa po bang ibang dapat pag-usapan pag nandito tayo kundi ito? Yung pag-usapan na purihin ang Diyos ng ating buong kaluluwa. Today's message is a call to remembrance upang alalahanin po natin ang lahat ng ginawa na kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. By the way po, ang Psalm 103 ay personal na praise song ni David. This psalm is not addressed to the congregation. Ang psalm pong ito, hindi ito ina-address ni David sa mga choir. David is addressing himself with this psalm.
In a sense, kung tutusin po, parang ang ginagawa po ni David is that he's trying to grab himself by his collar and saying to his soul, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name." Amen. At sabi niya sa kanyang kaluluwa, "Dare not, don't forget, bring back to remembrance all the benefits of God." Dahil sa totoo lang po, itong mundong ating ginagalawan, masyado ho tayong madaling makalimot. Amen? We are living in a world of forgetfulness, distraction, and spiritual dullness. Ang dali ho nating makalimot. Minsan, kakapakinig mo lang ng salita ng Diyos, wala pang 24 oras, nakalimutan mo na. Minsan, gagawan ka ng pabor o himala ng Diyos, wala pang 1 linggo, nakalimutan mo na. Lalo na po, sa mundo natin ginagalawan na ang dami-daming distraction. Napakadali po nating ma-out of focus. Ewan ko ba, ang daming inimbento ng tao. Bakit ba hindi na lang nakontento sa Friendster? Yung po mga tumawa, alam nila kung ano yung Friendster. Sila po yung mga Friendster generation. Okay? Dinagdagan pa ng Facebook. Hindi pa natapos sa Facebook, meron pang TikTok, meron pang Instagram, meron pang Twitter. Bakit po? Ang sinasabi lang nito, ang tao hindi makontento. Ang daming nagdi-distract sa kanya. Kaya minsan, kailangan ho nating paalalahanan ang sarili natin kung sino tayo at sino ang Diyos natin. Sometimes, there are a lot of things that are trying to get our attention that we forget who we are and what we have. Nakakalimutan natin kung sino tayo at kanino tayo. Ang sabi po ni David, dahil si David ay na-distract din siya at one point. Si David ay nagkaroon din siya ng karanasan sa spiritual dullness. At ang ginawa ni David, he grabbed himself by the neck at ang sabi niya, "Gumising ka o kaluluwa ko. At lahat ng nasa akin, magpuri sa kanyang banal na pangalan." And rightly so. We have to command our soul and everything that is within us to bless the Lord. Lahat ng nasa atin, kasama yung puso, yung kaluluwa, yung atay, yung balon-balunan, yung bituka, idagdag pa dyan, yung sugar mo, yung cholesterol mo, yung fatty liver mo, yung creatinine mo. And I'm dead serious. Pag yung mga bagay na yun, nagmumukmuk ka sa sulok, awang-awa ka sa sarili mo. No. Command everything within you to bless the Lord. Huwag kang mangamba sa kolesterol mo, ipuri mo yan sa Panginoon. Huwag kang mangamba sa sugar mo, ipuri mo yan sa Panginoon. Kung kinakailangan sakalin mo yung sarili mo, sabi mo, magpuri ka sa Diyos. Huwag mong kakalimutan yung lahat ng kanyang ginawa para sa iyo. Minsan ho kasi, dahil nandito tayo sa mundong ito, ang daling makalimot, ang daling madistract, ang daling maging apektado sa spiritual darkness na bumabalot sa atin. Kaya nga po, si David, he went back to the center of it all. The character and the kindness of God. Ngayon pong umaga, yan ang pag-usapan natin. Yan ang balikan natin. Yan ang alalahanin natin. Bakit kailangan nating gisingin ang ating kaluluwa at lahat ng nasa akin para ipaalala, para balikan kung sino itong Diyos na dapat nating purihin. 3 bagay po ang nais kong tandaan natin at huwag kakalimutan. Una po, remember the God who forgives. Alalahanin natin, purihin natin ang Diyos na nagpapatawad. Sabi po ng verse 3, who forgives all your iniquities. Alam niyo po, listen, and I want you to listen very well. When God forgives,
He forgives all. Amen? Hindi lang siya pumipili ng ilang kasalanan, tapos yung, ako patawad dyan, grabe kaya. Hindi ho. When God forgives, He forgives all our iniquities. Lahat po ng ating kasalanan. By the way, when David started commanding his soul to bless the Lord, he did not started with the physical and material blessing. He started with the spiritual blessing. Sabi niya, forget not the God who forgives all your iniquities. Tanong, sino po dito hindi makasalanan magtaas ng kamay? Okay? Buti na lang, wala. Kasi yan, batuhin po natin yon yung nagtaas ng kamay. Okay. Ipako natin sa krus. Okay. Dahil sa totoo lang, lahat tayo makasalanan. Lahat tayo tampalasan. Lahat tayo rebelde. Kaya kung meron dapat ipagmapuri at ipaalala sa ating kaluluwa, ay yung ating Diyos na nagpapatawad. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Yung pong Hebrew word for iniquity speaks of twistedness, perversion, not just mistake, but rebellion. Yung kabuktutan, yung kasamaan, hindi lang pagkakamali, kundi pagre-rebelde. Yung Tagalog po ng salitang iniquity ay naisalin sa salitang kasamaan, katampalasanan, o labis na kawalang katarungan. Doon po sa lahat ng nabanggit na yon, wala ho pwede lumusot tatin. Pero ang magbuting balita ay ito po, ang forgiveness ng Diyos hindi partial. Ang forgiveness ng Diyos, it is all-encompassing. Wala pong madilim na kasalanan, walang mabahong kasalanan, walang malalim na kasalanan na hindi kayang patawarin ng dugo ng Diyos. We are all standing on the grace of God and we are all sinking on the ocean of grace of God. Kaya nga ho, kung meron tayong dapat ipagpasalamat, alalahanin, yung katotohanan, ang Diyos natin ay Diyos na nagpapatawad. Amen? Ang sabi po ng Isaiah 1 verse 18, come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins are red like scarlet, they shall be white as snow. They are red like crimson, they shall be as wool. Naalala ko po, meron pong isang missionary sa Africa. At sinishare niya po ito sa mga Native Africans. Sabi niya sa mga Native Africans, come, let us reason together to the Lord. The Lord will forgive your sin. Though your sins are red as scarlet, they shall be white as snow. Sabi niya ganun. Wala namang snow sa Africa. Sabi ng mga Native, Sabi po nung missionary, nga no, tumingin-tingin siya sa paligid niya, nakita niya ang daming buko. Sabi niya ganon. Yes, though your sins are red as scarlet, they shall be white as the coconut meat. Sabi, yeah, coconut meat, good. Alam niyo po, sa totoo lang, walang pwedeng itapat sa pagpapatawad ng Diyos. Huwag mong sabihin, ikaw na ang pinakamatinding makasalanan. Huwag mong sabihin, hindi ka kayang abutin ng pagpapatawad ng Diyos. Pwede mong sabihin sa kaluluwa mo, kaluluwa ko, purihin mo ang Diyos na nagpapatawad ng lahat ng aking kasalanan. Amen? Amen? Tayo daw po ay para mga lalaking nahulog sa kumunoy. If you have that on the LED, ang pamumuhay po natin sa kasalanan ay parang ganyan. Na habang gumagalaw ka, lalo kang bumabaon. Di po ba tayo namang lahat pinilit naman nating maging banal, maging mabuti? Di ba? Ginusto naman nating bumait, pero di natin nagawa. Na ganun pa nga po tayo, di ba? May kursilyo pa, may penitensya pa. Tapos pagkatapos ng ilang araw, ayun, balik tayo sa dati. Bakit? Kasi para tayong nahulog sa kumunoy. Kahit anong galaw mo, hindi ka makakalabas. The more you struggle, the more you sink in. You need someone to take you out of the quicksand. Kaya nga ho, ang ginawa ng Diyos, pinadala niya ang kanyang bugtong ng anak upang hanguin tayo sa kumunoy na ating kinalalagyan.
And all we need to do is to confess our sin. Ang sabi po ng 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. No? Wala pong kasalanan hindi pwedeng patawarin ang Diyos maliban sa isa. Alam niyo po ba may kasalanan hindi kayang patawarin ang Diyos? Kaya pastor, kasasabi mo lang kanina walang kasalanan. Oo, wala. Pero meron. Wala. Lahat kanyang patawad. Pero meron. Ano yung kasalanang hindi kayang ipatawad ng Diyos? Yung kasalanang hindi mo ikinukumpisal. Amen? Kaya po sabi ng talatang yan, if we confess, God is just and righteous, ang sabi dan, to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Amen? Maalala ko lamang po, merong isang kwento. Mabilis lang. It's a cute, small story about two siblings. Do we have that on the LED? Meron pong dalawang bata, nagbakasyon sila sa kanilang lolo. At nakatuan po nilang paglaruan yung duck ng kanilang lolo. Yan. They are playing with the duck. Sa tuwa po ng batang lalaki, napahigpit yung hawak niya sa duck. Meteo. Nagkatingin na po sila ng atin. Ano gagawin natin? Sabi niya sa atin niya, maiyak-iyak siya. Sabi na, ibabaon ko na lang, ililibing ko. Binaon ng batang lalaki yung duck. Tapos sabi niya, huwag mo sasabihin kay Lolo ha. Huwag mo sasabihin kay Lolo. Sige, sabi niya, sagot kita, huwag natin sasabihin kay Lolo. Edi, tuloy po sila. Balik ho sila sa bahay na parang wala naglalaro sila. Pagdating ng hapunan, ang sabi ng Lolo sa kanila, okay mga bata, kain na tayo. Nagluto ako ng masarap na ulam. Sino ang maglalatag sa mesa? Yan. E di sabi nung ate, o ikaw na ang maghanda sa mesa. Ay, bakit ako? Ikaw ang panganay eh. Remember the duck? Namutla ho yung batang lalaki. E di napilitan siyang ihanda yung mesa. Baka sabihin ng ate niya sa lolo yung duck. E di, in-enjoy po nila yung pagkain, kain sila. Tapos, paminsan-minsan napapatingin yung bata lalaki sa ate, baka biglang magkwento sa lolo. Natapos yung kainan, hindi naman nagsumbong yung ate. Yan. Ang nagpasalamat po yung bata sa lolo. Lo, salamat sa dinner. So good. You're a good cook. Sabi niya, o sige, maglilinis ako dun sa kusina. Kayo na magligpit dyan, pakihugas nyo na rin mga plato. Tapos, sabi ng bata lalaki, ate, ako naghanda ha. Ikaw na maghugas. Sabi ng ate. Ano sabi ng ate? Remember the duck. Alam niyo no? Parang ganun din kayo. Ay, wala akong nagawa ang bata. Nabablackmail na siya. So, ginawa ko ng bata lalaki, siya rin ho yung naghugas. Kinaumagahan, natutroma na ho ang bata. So, ang ginawa niya, kinausap niya si Lolo. Sabi niya, bago gumising ang ate niya, pinunta niya si Lolo. Lo, sabi niya, may sasabihin ako sa'yo. Kahapon, naglalaro kami. Sabi niya, napatay ko yung duck. Sorry, sabi niya, binaon ko. Sabi na lolo sa kanya, don't worry. Alam ko naman eh. Bilang ko yung mga duck. Hinihintay lang kitang magsabi. Sabi niya, Lo, sorry po. Sabi niya, sabi nung lolo, okay lang yan. Sabi ko, sumot sa kanyang ulo. Okay lang yan. Huwag mo nang isipin yun. Everything is forgiven and forgotten. Sabi niya. Maghanda ka, sabi niya. Naghanda ako ng ginataang bilo-bilo para sa almusal. Gisingin mo na yung ate mo. Yan. Ginising yung ate niya. Excited sila mag-almusal. May ginataang bilo-bilo. Ay, sabi ng lolo, opo, handa na mesa. Kain na tayong almusal. Luto na to. Sabi ng ate, alam mo na yung gagawin mo? Hindi. Ikaw na. Remember the duck? Sabi ng ate. Sabi ng bata lalaki, alam na ni lolo. Alam niyo po, sa totoo lang, ang pinakamalaking biyaya ay hindi pera o posisyon, kundi kapatawaran ng kasalanan. Come on, palakpan po natin ang Panginoon. The greatest blessing that you and I can have is the forgiveness of our sin. Because what is the use of being blessed materially if we are not at peace with God? Anong kwenta nung marami tayong material na bagay? Yung nga iba sinasabi, ay, ang mahal ng ataol niyan, metal, 300,000 ang ataol niya.
Anong kwenta ng 300,000 na taol na metal kung namatay siyang makasalanan at walang kapatawaran? Kaya po sabi ng Biblia, your loving kindness is better than life. Higit na mabuti kaysa buhay ang maranasan ang pagpapatawad ng Diyos. Di bali nang hindi malaki ang bahay, di bali nang hindi magandang sasakyan, di bali nang hindi masarap ang pagkain. Kahit nasa kubo ka, nagdidildil ka sa sin, basta payapa ka dahil alam mo, pinatawad ka ng Diyos, yun ang totoong kayamanan. Amen. Amen. Kaya nga ho, we have to understand the greatest blessing that we can have is to be forgiven. That's why we have to remind ourselves, bless the Lord, O my soul, and forget not the God who forgives. Pangalawa po ay ito, remember the God who redeems and restores. Nasabi po ng verse 3 to 4, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies. Ang Diyos na nagliligtas at nagpapanumbalik. Let me better explain this sa Tagalog. Sabi po niya ganyan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa kapamahakan, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga kaawaan. Ang mga talata pong ito, pinapakilala sa atin ang Diyos bilang manunubos. Inililigtas niya ho tayo at ibinabalik sa Kanya. Mabilis lang po, I remember there was this story of a little boy na ganito rin, tag-ulan. At kapag tag-ulan, malakas yung agos sa kanilang sapa. So ang ginawa niya, gumawa siya ng bangka. Yung kanyang bangka, personalized. Inukit niya, pininturahan, nilagyan ng bandera, may tatakpan ng kanyang pangalan. Tapos, takbo siya sa sapa, nilagay sa sapa yung kanyang bangka. Tuwang-tuwa siya kasi lumutang. At tuwang-tuwa siya dahil tinatangay siya ng agos ng sapa. So naupo po ang bata, pinagmamasdan niya yung kanyang bangka. Nang biglang lumakas yung alon, natangay yung kanyang bangka. Hinabol niya yung kanyang bangka. At sa paghabol niya sa kanyang bangka, may mas malakas na alon sa mas malalim na bahagi ng sapa na lumubog ang bangka. Humabol siya at maghapong hinahanap ang bangka, hindi niya nakita. Hanggang sa dumilim, wala na siyang pagkakataong makita pang bangka, umuwi siya. Kinaumagahan, ang bata naglakad dun sa dating lugar na kung saan nawala niya ang bangka. Sa lugar na yun, meron ding isang tindahan ng mga antiquities at novelty items. Nakita niya yung kanyang bangka naka-display. Pumasok ang bata sa loob. At sabi niya, Ma, sa akin po yung bangkang yan. Ako po ang gumawa niyan. Nakatatak pa po yung pangalan ko dyan. Sabi niya ganun. Sabi ng may-ari sa tindahan, may nagdala ng bangkang yan dito. Kaya kung gusto mong mapunta ulit sa yan, bayaran mo $1. Agad pong umuwi ang bata, binasag niya ang kanyang alkansya. Meron siyang 1 dime, 2 dime, quarter, ilang mga 5 cents. Nakabuo siya ng $1. Agad-agad siyang tumakbo, pabalik sa tindahan. Binayaran niya ang bangka at ibinigay sa kanya na may-ari ng tindahan. Pagkakuha niya sa kanyang bangka, niyakap niya. Sabi niya, 2 beses kang naging akin. Una, nilikha kita na wala ka. Pangalawa, binayaran kita at akin ka na ulit. Alam niyo po, sa totoo lang, tayong lahat katulad ng bangka. Mga nilikha ng Diyos sa kanyang wangis, sa kanyang kabutihan. Pero ang bawat isa sa atin, nagkanya-kanya ng landas para mga tupang ligaw. Nawala, hindi pumayag ang Diyos na mawala tayo. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak para tubusin ang bawat isa sa atin. Amen. Remember the God who redeemed and restored. Hindi lang ho tayo tinubos ng Diyos, ibinabalik niya tayo sa Kanya. Hindi lang tayo iniligtas ng Diyos sa ating kasalanan, ibinabalik niya tayo sa Kanyang pagiging anak. Anak tayo ng Diyos.
Wag ho natin kakaligtaan kung sino tayo. Yung Diyos natin, nagpapatawad, tumutubos at nagpapanumbalik. Pinapakita po ng talatang ating binasa yung katotohanang God redeems and restores. Sabi po ng Psalm 147 verse 3, He heals the broken-hearted and binds up their wounds. Sa totoo lang po sa kultura natin, kapag may mga bagay na nabasag, nasira, tinatapon na. But let me tell you this. When you are broken and seemed useless, the Lord does not throw you away. Amen? Sa Lord po mayroong second chance, second use. Sa Lord po merong third chance, third use. Hanggat bumabalik tayo, kahit ilang beses tayong masaktan, masugatan, mabasag, ibabalik at gagamitin tayo ng Diyos. I remember there was the story of this old man. Meron po siyang banga na ginagamit sa pag-igim ng tubig sa sapa. Yung isang banga niya, nabasag na. So every time na sasalok siya ng tubig mula sa sapa, by the time na makauwi yung matandang lalaki, yan, okay, wala nang laman yung kanyang banga. Okay? Pero dahil dalawa yon, yung picture, if you can show a better picture next time, dalawang banga po yung pinipinggan niya. Magkabila. Yung isa, buo pa. Yung isa, basag. So by the time makauwi siya sa bahay, yung isa, halos wala ng laman kasi basag. Yung isa, puno pa. Tapos so, one time, hindi na matake ni Pat yung kanyang brokenness. So sabi ni Pat sa kanyang amo, sabi niya, Master, I'm broken. You cannot use me anymore. So you make me throw na lang. I-throw me na lang from the sapa. Sabi niya, konyo po kasi yung banga. Sabi nung kasi po, by the time you reach home, there is no more laman in me, sabi niya. Because I'm basag, sabi niya ganon. Hindi po kumikibo yung old man. After that, pininggan niya ulit yung dalawang banga, yung buo, tsaka yung basag. Bumalik sila sa sapa, sumalok, pareho niyang pinuno. At nung maglalakad na siya, ito ulit si broken. Sabi niya, see, Master, sabi niya, I'm wasting all the water. I'm dripping everywhere, sabi niya. By the time you reach the house, I am no more laman. Hindi ho kumikibong matanda. Sabi niya, okay, this time I want you to observe. Balik tayo sa sapa, sabi niya doon sa kanyang banga. Balik sila sa sapa, pinuno sila pareho. Tapos piningga sila, binuhat. Sabi nung matanda doon sa kanyang broken pot, one reason why I do not throw you away is for balance. It is hard for me to make pingga with the pot na iisa lang, sabi niya. Sabi niya, oo nga. Mahirap pumingga na isa lang yung... Tapos sabi niya, I want you to observe further. So habang naglalakad po yung matanda, pansinin mo, yung lahat ng nadadaanan mo, yung pot lang yan, may tumutubong bulaklak. Sa kabilang pot, dahil walang nalalaglag na tubig, tuyo at walang nabubuhay. That is your greater purpose. Sabi nung ay, buti na lang, basag ako. Ang lahat po ng basag, magsabi ng amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Makinig ho kayo sa akin. Sabi po ni Watchman Nee, one murdered Chinese Christian, sabi niya, the most beautiful people on the face of earth are broken people. Not because they are broken per se, but because they allowed the grace of God to restore them. Not to their former glory. Pakinggan niyo po ako. God, in His grace, will heal our brokenness and will restore us, but not to our former glory, instead to a deeper purpose. Hindi kay babalik ng Diyos doon sa dating ikaw, kundi bibigyan niya ng mas malalim na kahulugan ang iyong buhay.
Kasi kahit i-restore ka niya, pagdikitin ka niya, may lamat pa rin, may peklat pa rin, hindi na katulad ng dati. Pero this time, mas malalim ang kahulugan, mas malalim ang hugot. So when God restore you, not to your former glory, but to a deeper purpose, eventually, the deeper purpose will give you greater glory. Come on! Come on! Kaya ho sa totoo lang, kapag binabasag tayo ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, kapag pakiramdam mo, binabasag ka ng Diyos, huwag kang magmatigas. Sabihin mo, sige lang Lord, kasi alam ko, wala ka namang ipapahintulot, na wala kang dahilan. At magkaminsan, yung inaayuan ko, yun pala talaga ang mas malalim na dahilan para mas magamit mo ako. Hindi para sa aking sarili, kundi para sa iba. Sabi ko nga po, last Friday, we have our leadership convergence among the couples leaders, and I encourage them to realize one thing. Sabi ko po sa kanila, the things that we do for ourselves dies with us. But the thing that we do for other people lives on. Katulad ng basag na path. Maaring patay na siya sa kanyang sarili, mukhang wala ng gamit. Pero yung kabasagan niya, yun ang nagbibigay buhay, kulay, ganda sa mga taong nadadaanan. Alam niyo po, God redeems us from a life of destruction. Pero sabi po ng Lamentation 3 verse 22, through the Lord's mercies, we are not consumed. Mabuti lang po ang Diyos. Bakit tayo nandito? Una, pinatawad tayo. Salamat sa grasya ng Diyos. At yung grasyang yon, ni-restore tayo, ni-redeem tayo. Not to our former glory, but to a deeper purpose. Eventually, for a greater glory. Sabi po ng Titus 3 verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. A call to remembrance. Bless the Lord, O my soul. And all that is within me, remember the God who forgives. Remember the God who redeems and restores. And lastly po, remember the God who satisfies and strengthens. Ang Diyos na nagbibigay kasiyahan, katugunan, at nagpapalakas. Sabi po ng verse 5, who satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagle. Yung pong word na mouth diyan ay galing sa Hebrew word na adi. Ang ibig sabihin ay desire or appetite. Ibig sabihin, pagkatapos tayong patawarin ng Diyos, pagkatapos tayong tubusin ng Diyos, pagkatapos tayong ipanumbalik ng Diyos sa Kanya, yung lahat ng nasain ng ating puso, all the spiritual appetite, all the desire, He will satisfy them with good things. Kaya lang po, minsan, nakakalungkot kahit Kristiyano na tayo, hinahabol pa rin natin ang mundo. Naghanap pa rin tayo ng kabusugan sa mga bagay ng mundo. Naghanap pa rin tayo na magpapalakas sa atin sa mga bagay ng mundo. Let me tell you this. The God of our soul, the God whom we call our good shepherd, is the God who satisfies and strengthens us. Siya lang ang pupuno, siya lang ang tutugon sa lahat ng gutom at nais ng ating kaluluwa. Sabi nga, when we are most satisfied in Him, He is most glorified in us. Psalm 34 verse 8 says, O taste and see that the Lord is good. Tingnan mo, tikman mo, kaano kabuti ang Diyos. Ang Diyos na nagpatawad sa iyo. Ang Diyos na nag-restore, nag-redeem sa iyo. Siya ring Diyos na nagbibigay
ng lahat ng mabuting bagay para punuin yung gusto ng puso mo. Ganun siya kabuti. Sa totoo lang po, can we show them the picture? Buffet po tayo, breakfast ngayong umaga. Mapapawaw ka talaga no? Lahat po tayo in one way or the other, we experience this. Pero after that, after 1 hour, wala na. Bakit? Kasi ang pwede lang ibigay ng mundo, busugin yung ating mata at panlasa, pero hugkang pa rin yung ating kaluluwa. Diyos lang ang pwedeng magsabing, "Oh, taste and see that the Lord is good." A man can feast at the finest table and still have an empty soul. But one bite of the bread of life brings satisfaction and strength. Yung minsan mong maranasan, minsan mong makatagpo, minsan kang ma-encounter ng Diyos, sobrang busog ang buhay mo at magiging malakas ka, puno at natugunan. Come on! Come on! Maaring ang isang tao ay may karangyaan sa kanyang hapagkainan, ngunit hugkang ang kanyang kaluluwa. Ngunit ang isang taong busog sa Diyos, siya'y payapa, matatag, at masigla. Pakinggan niyo ho ako. Hindi lang ho satisfaction ang binibigay ng Diyos. Nagbibigay din siya ng kalakasan. Sabi po nung isang talata dito, if I may read, Isaiah 40 verse 31, "Those who wait on the Lord shall renew their strength." Si David ho, despite of all the victories, miracles, and answered prayers, napagod din siya. At nung mapagod si David, nakalimutan niya yung Diyos ang kanyang mabuting pastol. Kaya kinailangan niyang gisingin ang kanyang kaluluwa, ipaalala sa kanyang sarili, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." Alam niyo po nung ginagawa ni David? David is not counting his blessing. David is recounting his redemption. Inaalala niya yung pagliligtas ng Diyos sa kanya. Alam niyo po, isa sa pinakabanal na bagay na pwede niyong gawin para sa sarili niyo ay alalahanin niyo yung lahat ng kabutihan ng Diyos sa inyong mga buhay. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Tanong ko lang po, bago tayo magwakas sa panalangin ngayong umaga. Nalalamig po ba ang ating mga kaluluwa? Nakalimutan na ba natin ang mga ginawa ng Diyos? Marahil po ngayong umaga dapat gisingin natin ang ating mga puso. Gisingin natin ang ating mga kaluluwa. Kausapin natin. Kung kinakailangang sigawan, sunggaban, at sabihin mo, "Kaluluwa ko, purihin mo ang Diyos. At lahat ng nasa akin ay magpuri sa kanyang banal na pangalan." Bakit po? Dahil ang Diyos natin, nagpapatawad. Ang Diyos natin, tumutubos at nagpapanumbalik. Ang Diyos natin, nagbibigay katugunan at nagpapalakas. Sa lahat po ng napagod this past few days, find your strength and satisfaction in God. Don't forget, He is our good shepherd. It is always His will for you to lie down in green pasture. This morning, I pray, let's quicken our hearts. Let's awaken our soul and bless the Lord.
Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. O Diyos, aming Ama, dalangin po namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Gisingin mo kami sa aming pagkakatulog, sa aming pagkalimot na may Diyos kaming nagpapatawad ng lahat ng aming kalikuan, kasalanan at pagre-rebelde. Ipaalala mo, O Diyos, na kami ay inyong tinubos at ibinalik sa inyo. Na kayo lang ang nagbibigay ng kasiyahan ng aming puso't kaluluwa at kayo lang ang nagpapalakas sa amin. Ngayong pong umaga, dalangin ko, yakapin niyo ang bawat isa. Pawiin ang pagod, gisingin ang ulirat, at masabi namin, purihin mo ang Diyos o kaluluwa ko. At lahat ng nasa akin ay magpuri sa kanyang banal na pangalan. Diwang banal, kayo po ang kumilos sa bawat isa sa amin. Liwanagan niyo ang aming mga kaisipan. Ipaalala kung gaano ka kabuti, katapat, kahit minsan hindi ka nagkulang. Oh, bless the Lord, oh my soul. Sige po, sabayin natin ang Panginoon. Let's just raise our hands and worship God. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sunugan, biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sunugang katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Sa pagkakataon pong ito, nais kong buksan ang altar sa bawat isa sa atin. Lalong higit po sa inyo na marahil wala pang personal na relasyon sa Diyos. Sa totoo lang po, sukdulan ang biyaya ng Diyos para abutin tayo. Kaya nga sabi ni Haring David, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Forget not all His benefits. He who forgives all your sins. Nagpapasimula po ito sa personal na relasyon sa Diyos. If you want to accept Jesus as your Lord and Savior, yes ko pong samahan kayo sa simpleng panalangin ng pagtanggap. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. O Diyos, aming Ama, sumunod po tayo sa ganitong panalangin. O Diyos, aming Ama, binubuksan po namin ang aming puso. Tinatanggap po namin si Kristo bilang aming sariling Diyos at personal na tagapagligtas. Umaamin po kami ay makasalanan
wasak, ligaw, patawarin niyo po kami sa aming maling pamumuhay. Simula po ngayong araw, sa inyo ko lang isasandal ang aking pagtitiwala. Salamat po sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Salamat po sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan, at lalong higit sa pag-ampun niyo sa akin bilang inyong anak. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Praise God for His Word. Another timely message from the Lord for all of us. We'd like to know po what is your highlight. Pwede po ninyong i-comment yan sa ating comment section below so that we'd be able to know ano po yung nag-reveal sa inyo sa ating Panginoon. For our tithes and love offering, these are some ways for you to send. Our QR codes and bank accounts are flashed on your screens right now. We thank you, Church, for your generosity. Thank you again for joining us. See you all again next week. God bless! Ang lahat po ng gising at nagpupuri sa Diyos magsabi ng Amen. Sabay-sabay po nating sabihin, Bless the Lord, O my soul. Raise your hands. I would like to bless you with the word of prayer. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious with you. The Lord bless you with forgiveness. The Lord bless you with redemption and restoration. The Lord bless you with satisfaction and strength. The Lord bless your family with favor and provision. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and all God's people will say, Amen and Amen. Magandang umaga po and God bless.